Bago tayo magtapos, maganda ho ito eh. Ano ho yan? Dahil marami sa inyo ayaw niyong maniwala sa akin, lalong-lalo na ho yung mga panatiko ni Maharlika, na nagsabing ni-refund ko daw yung pera na ibinigay ko sa kanya sa Google, sa YouTube. Ito, ipapakita na ho natin. Ha? Saan ho galing ito? Basahin nyo ho. Oh. Ayan. Galing ho yan mismo sa support.google.com, YouTube. YouTube Help. Ayan o, YouTube Help. Nakasulat na ho dyan. Oh. What can we help with? What's the issue with your purchase? Ano nakasulat? I want a refund! Oh. Refunds for super chat, super stickers, and super thanks. Ano? And donations are voluntary. Ano ibig sabihin ng voluntary? Sa Tagalog, voluntary. Non-refundable. Ano ibig sabihin ng non-refundable? Pakisagot niya ako. Pag sinabi mo bang non-refundable, nare-refund? Tanong mo ba, Natbay? Pag sira ulo ah. Non-refundable means hindi ho nare-refund. Sa madaling salita, huling-huli si Maharlika dito that she is lying in front of you. She is lying. Tas sasabihin na naman ng iba, bakit ko inaaway? Hindi ko siya inaaway. Ina-accuse niya ako na ni-refund ko daw. Nagpapakalat na naman siya ng fake news sa akin na kesyo ni-refund ko daw. Eh kung dito sa maliit na bagay, nagpapakalat siya ng fake news, paano pa kaya sa malaking bagay? Tandaan niyo yan. Wag niyong kakalimutan. Meron nga tayong kasabihan eh. Ang mga sinungaling, kapatid yan ng... Ulitin natin. Ang sinungaling, kapatid yan ng... Demonyo? No, if you are not faithful in small things, how much more in bigger things? Yun lang ho. Alam nyo, hindi ho natin inaaway yung ali. Baka ukala nyo inaaway natin. Hindi. Ang akin lang ho kasi, sabi ko sa inyo paulit-ulit eh. Doon tayo sa totoo. Huwag ho tayong gagawa ng istorya because it's just serve our interest o it will benefit us. Kung ganun tayo, anong pinagkaiba natin kay Romualdez? Anong pinagkaiba natin kay Suarez? Anong pinagkaiba natin kay Zaldico? O higit sa lahat, Maharlika, anong pinagkaiba mo kay Lisa Smugs na tinatawag mo? If you're lying, Lisa Smugs is, you are accusing of lying, anong pinagkaiba niyo sa kanya? Paraw kayo nagsisinungaling. O maaaring maliit sa'yo, malaki sa kanya, because maliit lang kaya mo isinungaling. Ibig sabihin, kasi wala ka namang isisinungaling na malaking pera. You understand? This is about money. Sasabihin mo, binalik. In other words, ginagamit mo nga, gagamitin mo na. Nasa iyo na. Sasabihin mo, binalik. Kung hindi ka mapapagkatiwalaan sa maliit na pera, tas kukundinahin mo lahat ng tao sa paligid mo at sasabihin mo magnanakaw, kawatan, lahat. Kawatano. Lahat, dadamay mo, di ba? Eh, ito nga 5,000 lang, nagsisinungaling ka pa. Sige nga. Eh, kung 1,000,000 pa kaya yan? Hindi, isipin mo to ha. It's just the same thing. Para mo nang ninakaw yung 5,000. Bakit? Sinasabi mo na kinuha ko uli, pero nasa iyo naman. Oh. Eh kung sa 5,000 nga, ninakaw mo na, 1,000,000 pa kaya? Answer me. Di ba? Simple as that eh. Pinagsisinungaling mo 5,000? Eh kung milyon-milyon
yan, billion yan. Kaya do not deceive us by saying para sa bayan. Nek mo. 5,000 nga, na-test ko na kaagad yung loyalty mo sa bayan sa halagang 5,000. Ganun ka ka-cheap. 5,000 lang pinagsinungaling mo pa sa mga viewers mo. Di ba? Kung kaya mong isinungaling ang 5,000, pag inalok ka ng 1,000,000, imposibleng hindi mo tanggapin. Wag mo ako niloloko. 5,000 nga lang, kinakana mo na eh. Oh. Mahiya ka naman. Ang kapal ng mukha mo para magkundi. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung mga kinukundina mo, ha. That's not my point. Oo, totoo yung mga kinukundina mo. Pero ang problema, pareho lang kayo. Malaki lang sa kanila, maliit sa'yo, ninakaw mo pa. Kinuha mo pa. Tapos sasabihin mo, binalik kinuha ko. Binawi ko. Diba? Ang kapal ng mukha mo. Yung ganun ka katindi. 5,000 lang ang kapalit mo. Kahiya-hiya ka. Oh, eto ha. Kayong mga naniniwala at mga panatiko. Google ho yan. YouTube na mismo nagsabi non-refundable. Don't tell me, sinungaling pa rin ang YouTube. Ay, problema sa inyo. Yan. Sana matuto na ho tayo, ha. Ay, nako. Anyway, alam mo, ang pangit ng ending natin eh. Kasi si Maharlika eh. Pero ito lang mga kaibigan, mga kapatid, makinig kayo na mabuti. Importante ito. Darating kasi ang panahon na dapat kayong mamili sa buhay. Sino ba gusto ninyong pakinggan? Yung masisiyahan ng puso ninyo? Ma-entertain kayo? Alam mo yun, o kaya sasang-ayon sa pananaw nyo? O dun kayo sa magsasabi ng totoo pero masakit? Eto. Ang expectation ng tao, Marcos administration, matindi ang infrastructure. Wow! Wow! Talagang ano mo yun, ha? Inangkin mo, ha? Ang talagang matinding infrastructure, panahon ni Pangulong Duterte, 6 na taon lang. Ang daming nagawa. Ang daming nasimulan. Lahat ng right of way na ayos. Panahon ni Pangulong Duterte yun. Yung ama mo, ilang taon bago niya nagawa yung mga dapat niyang gawin? Ilang taon? Sige nga ho, ilang taon ho ba, ilang termino yung kanyang ama na pinagmamalaki niya napakaraming infrastructure? Oh, ilang taon ho yun? Compare sa 6 na taon ni Pangulong Duterte. Compare sa 3 taon ni Isko Moreno. Sige nga, sino talaga merong infrastructure? May COVID pa yan. Ay, correct. Ay, tama. Hindi, eto, totohanan lang tayo, ha. Sa dami ng nagawa ni Pangulong Duterte, during COVID to, 6 years lang, ang dami niya nagawa. Isko Moreno, 3 taon lang. Ha? During pandemic pa to. Saan ka nakakita during pandemic? Nakabuild ng ilang ospital, ng ilang eskwelahan. Di ba ho? Eto, ano? Yung infrastructure ng tatay niya na puno pa ng issue. Tas ilang taon pa yun. Tas sasabihin mo ngayon, Marcos brand yan. Anong Marcos brand? Ang Marcos brand ay Tanso o Talano Gold. Yan ang Marcos brand. Nagluloko mo kami. Di ba? Pinagloloko tayo eh. Magko tayong niloloko-loko. Oh. Alam ba ninyo, dyan sa unprogrammed yung DPWH, nagkagulo-gulo. Oh. Bakit zero
zero ang foreign assisted projects. Ibig sabihin, lahat ng flagship project, zero rin. Ano yung maipapakita? Ako nahihiya kasi ang expectation ng tao, labis-labis sa kalsada, ang puerto, airport. Kinakabahan ako. Sira pati ang pangalan ng Pilipino niya. Po. May isang article Nako. Alam mo, ito lang Antindi. Nakausap ko kanina si hindi ko na lang sasabihin kung sino yung nakausap ko. Taga Scott Media. Siyempre, medyo umiiwas sa politika yun. Pero nakausap ko kanina. Di ko na lang papakalanan kung sino, nagkwentuhan lang kami. Sabi ko, takbo ta? Takbo na. Takbo na ta. Anong masasabi mo dito? Sa kanya, dapat ang inuna, instead na yung mga ayu-ayuda, instead na yung akap-akap na yan, dapat ang inuna, yung mga infrastructure sa probinsya. Kasi tama nga sabi niya nga dito nga sa Maynila hindi pa sira, sinisira na para magkapera. Sa totoo lang, sa probinsya, yung mga kababayan natin para makapag-aral, sumasabit pa para tumatawid ng lubid. May mga ganong probinsya Oo. Totoo naman, 'di ba? Sa probinsya, minsan yung mga estudyante kailangan tumawid ng ilog. Instead na yung lintik na akap, lintik na mga yung project na yan, yung pinakikinabangan ng mga congressman, ginagamit na lang diyan. Di sana mas maganda pa, 'di ba? Tapos eto, tinanggalan pa. Daw sabi ni Senator Amy, baka kasinungalingan na naman 'to. Baka bukas sasabihin ng DPWH, hindi ka totoo, Senator Amy, sinungaling ka. kasi that mentioned na sinabi niyo daw po congressman yung nag-text sa inyo or Yung galing ko. text blast siya, pero from a congressman? No, this one comes from the office of someone of the House of Representatives. And then yung ibang congressman, kasi tinatanong ko. Sandro ba yun? Congressman Sandro ba yun? And then may earlier article that says syempre yung kung Hindi, todo, alam mo naman yun. love mo yun Todo defend. Oo, pero love ko rin yung Sometimes. yung context po nung pamimigay ng bigas under 4Ps. Pero would you siguro suggest to your brother na if you recall, there's a rice assistance program under the 4Ps. Meron talagang 600 pesos dyan dati. Matagal na namin sinasabi ni Senator Cynthia Villar na i-convert na yan sa mismong bigas para mabili yung bigas ng ating magsasaka, para mabuhay yung local. Hindi naman na isatupad. They actually have a rice assistance program. But if you recall, Sandra, hindi ba Mali na naman siya dito. Sorry to say pero napanood ko kasi sa news to sinasabi niya sinuggest daw niya at saka ni Cynthia Villar na yung 600 instead na ibigay pesos gawin sa bilang bigas. Alam niyo, may balita ako kasi. Hindi na nga akong bibigyan ng ayuda, bigas na lang ibibigay. Kinonvert na ho. Alam mo, let's just be true kasi yung mga kasinungalingan na never kong dinefend itong administrasyon ni Marcos because I really think Marcos is not the right president. He is weak. Pero let's stick to the truth. Huwag tayo mag-imbento lang because it serves our self-interest. Di ba ho? Nag-iimbento na naman si Amy dito Sorry pero imbento ho ito itong 4Ps na ito, nagsimula to dahil naging fertilizer scam, naging bigas importation scam. Sang katutak na yung scam natin. Kaya naisip nga at sinabi ng mga consultant mula World Bank, ADB, sa iba't ibang lugar na sa South America, Mexico, and these other places, cash na yung binibigay para wala ng middleman na kumikita sa bigas, sa fertilizer, sa gasolina, at sa kung ano-ano. So, I think that was the purpose. So, the question is policy now reversing itself? Babalik na naman tayo to give goods. And are we certain that we have enough controls and safeguards? So madaling salita, sinasabi niya dito, wala nang natira sa DPWH. We will know by tomorrow if this is true or not. Okay?
Pero eto lang, ipapakita ko lang sa inyo ha. Aha. The next performance will start momentarily.